Okay, dito na po tayo. Maganda po ito. Dito na po tayo sa ating Yuse Claire. Ayan, dito po tayo kung saan sinasabon niya po si 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 Toby Chanko. Oh, sa 2028, alam nyo na, Yuse Claire Castro ang hindi bumoto, masasawi. Aray ko. Okay, pakinggan natin si Yuse Claire. As early as last week, may mga nagsasabi na po na there's impeachment vote buying, may mga nagtatangka na rin pong gusto daw i-impeach si Vice President Duterte para malayo sa flood control scandal or para hindi sila madawit doon. Ano po ang pananaw ng palasyo sa ganitong mga pahayag na ini-impluwensyahan yung mangyayari sa impeachment? Sino nagsabi niyan? Galit na si Yuse Claire eh. Sino nagsabi yan? Oh, sang ina, patay na kayo! Putay. Sino nagsabi yan? Sinong nanay mo? Nakakatakot to si Yuse Claire Ba't ba na nakakatakot siya ngayon? Tingnan mo po tingnan nyo nakakatakot tingnan mo. Po na ini-impluwensyahan yung mga... Tingnan nyo yung kamay, gumagano'n pa yung kamay nyo, parang nagbibilang ng papatayin. Nakakatakot, men, parang nagbibilang siya ng papatayin, Tingnan mo yung kamay, Ninaw ng palasyo sa ganitong mga pahayag na ini-impluwensyahan yung mangyayari sa impeachment. Sino nagsabi niyan? Oh! Scary! Scary, man! Scary! Music, relax! Parang parang may jungle bolo, parang gigilit ng buhay Sino nagsabi yan? Sino nagsabi yan? Isa po nagsabi, si Congressman Toby Chanco. Ayan na. Itong si Congressman Toby Oh. Tiangco. Ang daming sinasabi, Oh. pero wala tayong nakikitang anumang ebidensya. Yes! Sir Toby, ba't gano'n ka kasi? Ha? Dapat talaga sa'yo, Bluetooth speaker. Pa-Bluetooth speaker ka lang Sir Toby, totoo lang. Pa-Bluetooth speaker ka lang. Aray ko. Magaling ka lang mag-ingay. Alam niyo ba yung Bluetooth speaker? Magaling lang mag-ingay. Pero walang silbi, kundi mag-ingay lang. Aray ko. Diretso mo, Yusek. Sinabi niya na 1,000,000% na papanagutin ng Vice Presidente ang mga corrupt or gumawa ng anomalya sa pondo ng bayan, especially the flood control projects. Kaya ang hamon natin mismo kay Congressman Toby Tiangco para mapatunayan niya to. Hindi ba dapat kahit hindi pa presidente, ang Vice Presidente dapat nagtatrabaho na siya para mapanagot ang mga di umanong corrupt, lalong-lalo na doon sa mga ghost projects nung panahon ng kanyang ama. Madali naman niya malalaman kung sinong involved dito. Tanungin lamang niya ang dating secretary ng DPWH na ngayon ay si Secretary or rather Senator Mark Villar. Rabul! Sabul! Tama naman yun, Sir Toby. Huwag po tayong medyo engot-engot dito. 'Di ba? Tama naman si Yuse Claire Ang dami nating anas, ang dami nating bintang. Sino ba nagpasimula nito ng flood control? 'Di ba si Mark Villar tahimik lang? Ba't hindi nyo matanong-tanong? Kung yung SEC nga Security Exchange Commission, kinasuhan na sila dahil sa sobrang suwapang nila Suwapang yung mga Villar. Kaya nga may kaso sila sa SEC ngayon dahil nga suwapang. Ba't hindi mo matanong, Toby Chanco? Tanungin mo yung mga Villar. Tama si Yusek. Kung Yusek nga yung
Security Exchange Commission. Kinakasuhan sila dahil swapang sila. Patay gutom. Aray ko. Oh. Tapos bibinta mo kay BBM, nananakot ka pa, na susuporta ka sa kabila. Sick naman, oh. Hanggat hindi ito nagagawa, ang sabi nga natin, maaaring nanlilinlang lang Ay! si Secretary or rather Congressman Toby Chanco. Nanlilin lang ka pala, Sir Toby. Mapanlin lang! Ah? Sir Toby, mapanlin lang ka pala eh. Kung si Kuya Kim matanglawin, ikaw, mapanlin lang! Aray ko. Bagong... Ikaw na ang kikilalanin ngayon. Mapanlin lang! Aray ko. Ha? So, sa ngayon pa lamang, hindi dapat niyang sirain ang anumang institusyon ng gobyerno, lalo na kung saan siya kung saan siya nakakasama or where he belongs, 'di ba? Sa institusyon where he belongs. Hindi dapat niyo sinisiraan, lalo na wala siyang ebidensya. Oh, tama. Kawawa ang mga Pilipino. Kasi sa mga- nauuso na po ngayon, si BBM, magdanakaw. Lahat sila. Si Lebiste, si Kiko Barsaga, ayan. Oh, si Mike Defensor. Uso na yan ngayon, bubulat-lat ka. For bad optics nila sa presidente. Pero hanapan mo ng ebidensya, nasaan? Wala. Diba? Hanapan nyo ng ebidensya, wala. Pero, si Sara Duterte, umaapaw ang ebidensya, hindi nila nakikita, pusang ina nyo. Patayin mo si BBM. No joke. Putek si Sara Duterte, hindi nyo nakikita yung ebidensya. Pinagbantaan live na live ang presidente. Ebidensya yung mga ungas. Hindi nyo nakikita yon. Ha? Hindi nyo nakikita na impeachable offense yun. Ha? Ano siya sabihin nyo? Conditional threat? Mga bobo. Nilalagay nyo yung kabobohan nyo eh. Ha? Binibigyan nyo ng kabobohan yung sambayan ng Pilipino. Kapag nagbanta ka, masama yun. Bobo nyo. Hindi nyo nakikita, Toby Chanco? Ha? Hindi mo nakikita masama yun? May pa 1,000,000% ka pa? Taong puro fake news ang inihahatid sa atin. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, iwasan po nating magbigay ng fake news. At kasama na po kayo doon, Congressman Toby Chanco. Fake news ka, Toby Chanco. Mabuhay ka, Yusek. Diba? Ang dami mong bintang eh. Pumunta ka pa nga ng Senado eh. Nasa na? Nasa na yung ano mo? Makat ang isip na ginagawa mo. Bida-bida ka, di ba? Pumunta ka pa ng Senado. Ano nangyari? Ganon kasi, kapag yung bintang mo ay puro lang Hershey. Di ba? Ang Hershey only melts in your mouth, not in your hand. Di ba? Hershey melts in your mouth, not in your hand. Kailangan po natin nasa hand, documents, Aray ko. evidence. Pero sa inyo, mga na nagbibintang sa Pangulo, melts in your mouth, bunganga, chismis, Hershey. Follow-up question mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Yusek, in response, Kong Toby Chanco said he does not know why you're so fixated with VP Sara, and also it's the reason why he filed a resolution to expedite the impeachment of VP Sara to answer the allegations that he's allied with the Vice President. Am I fixated? Oh, So tanong natin sa kanya yan, sino ba ang tinititigan niya? Balik natin ang tanong kay Congressman Toby Chanco. Sino po ba ang tinititigan nyo? Kasi marami naman po na nai-involve sa mga anomalya at sa korupsyon, pero nililihis nyo ang inyong mata.
Ang lupet ni Yusek Ler. Okay? Marami talagang involved sa korupsyon pero nakapokus lang kayo sa pagsira sa gobyerno. What the fuck? Oh. Diba? Oh. Kaya mag-like kayo, oh. Putik, ayaw na mag-like ng mga to. Puro chismis lang, oh. Ilan naman to? Uy, putik. Wala pa 500 yung like, na-high blood ako. Nasa pa yung gamot ko? Maintenance. Wala na to mga to. Ayaw na mag-select nito. Wala na to. Mga tuod yata itong nakuha ko ngayon, ha? Aray ko. Ha? Walang mga pakiramdam, eh. Kahit anong sabihin ko, wala nang pakiramdam to. Mga tuod yata to. Aray ko. Aray ko. Ano ba? Ayaw nyo ba mag-like? Ha? Ayaw nyo ba mag-like? Mga DDS, mag-like kayo. Mga DDS, mag-like kayo. Kasi yung kabubuhan nyo, matututo kayo dito. Hindi yung mga DDS, hindi pinapakinggan nyo, puro garbol, puro choppy. Manus no! Mas malo! Ha? Ang mo, Agos! Mas malo! Aray ko. Mag-like kayo. At mukhang iniligtas nyo pa at nilalagay nyo sa pedestal. Samantalang, noon pa po, last year pa po, ito na i-issue. Tama. Pero wala kayong anumang ingay patungkol dito. Oh, yeah. At sinasabi lamang niya, millions compared to billions. Oh. Ibig bang sabihin, kapag mas maliit ang halagang di umanong ninakaw, ay wag nang pansinin. Ganun po ba ang nais ni Congressman Toby Chanco? Bobo yung nagsasalita ng ganon, Yusek. Napaka-bobo. May bahay. May bahay ka. Halimbawa, may bahay ka. Ayan, si Ma'am Pani Reyes, andito. Total, nandyan siya. Si Ma'am Pani Reyes, may bahay siya. Ninakawan siya ng 125 million sa bahay niya. Diba? Ninakawan siya ng 125 million sa bahay niya. Ngayon, etong nanakawan sa kanya 125 million, nireklamo niya ngayon. Nireklamo niya sa mga kapulisan. Okay? Pwede bang sabihin ng kapulisan, ma'am, hindi po pwede kasi may crisis po tayo ngayon. Pwede ba yun? Tingin nyo, pwede po ba yun? Ma'am, sorry po hindi namin ano yung reklamo nyo na nakawan kayo ng 125 million kasi may crisis po tayo. Aray ko. Hindi po tayo pwede ngayon, ma'am, kasi mataas ang gasolina. Hindi po kayo pwede magreklamo ngayon. Mataas po kasi ang gasolina. 100 pesos na po ang diesel. Nagrereklamo pa kayo na nanakawan kayo. Aray ko. Diba? Halimbawa si George Tapia yung ayan, si George Tapia kadarating lang nung hayop. Siya yung pulis. Sabi ni George Tapia, "Sir, ma'am, ako po si PO7 George Tapia. Hindi na po kayo pwede magreklamo. Mataas na po ang gasolina, ma'am. Nasa crisis tayo ngayon. Wala na kayong karapatan, ha? Ma'am Pani Reyes, wala na kayong karapatan magreklamo ngayon. Nananakawan kayo. Mataas ang gasolina." Aray ko. Ganun po ba? Ha? Ganun po ba? Ganun po? Ganun po dapat? Porkit may dinagdadaanan tayo, tapos na ang pagkuha ng totoong hustisya. Ang hustisya po hindi natatapos. Ang hustisya ay continuous. Okay? As long as the grave abuse of the discretion, the justice is continuing. Diba? Dire-diretso po ang batas. Ang batas po ay dire-diretso magpataw sa mga paglabag. Kahit ano man yan, krisis, kahit ano man yan, dire-diretso po ang batas. Hindi, yung iba po gusto palabasin. Bawal ngayon kasi mataas ang gasolina. Bawal ngayon kasi may krisis. Hindi ganon. Maliit o malaki ang kinuha niyan, kailangan managot. Yan po ay nasa konstitusyon. The law applies to all. Otherwise, out of nothing, out of
Haru-raru-dararo. Aray ko. Diba? Ang batas ay kailanman hindi kailangang maghintay. Ang batas ay kailangan ipataw sa sino man kung may paglabag. Yan po ang batas. Yan po ang nasa konstitusyon. Hindi, ang gusto nila, mamaya na yan, crisis muna, mataas ang gas. Pusang ina nyo. Hindi po yan nararapat. Maliit, malaki, ang anumang ninakaw Tama. o di umanong ninakaw, Tama. dapat panagutan. Tama. Last question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, balikan ko po yung tungkol sa emergency powers. Ang sinasabi po ninyo, if my understanding is correct, hindi pa lang niya Yusek, lalo kang, alam mo si Yusek Claire, ang kagandahan kay Yusek Claire, pag nai-stress siya, lalong gumaganda. Yan ang kagandahan kay Yusek Claire. Habang ini-stress mo, lalo siyang gumaganda. 2028, number 1 senator! Sino boboto? Type Castro. Sino boboto dyan? Type Castro. Sino boboto kay Yusek bilang senador? Type Castro. Pipinipersa po namin to. Patatakbuhin na namin to. Opo. Ayan, no? Daming bumoboto. Castro. Ayan, no? Sabi ni Alicia. Sabi ni Jane Cruz, Castro. Sabi ni Lucy, Castro. Oh. Sabi ni Pastor, BP. Sabi ni Joy. Sabi ni Norma. Sabi ni Victoria. Sabi ni Jennifer Rams. Sabi ni Danny. Sabi ni Vicky. Yan po, ito po yung mga nagtatype. Yan po hindi nakalike. Ito mga hindi nakalike. Si Maribel. Si Belly. Yan. Ang dami nila. Ate Chelong. Si Maring Irene ko. Senator Castro. Maring Irene, I miss you. Norme. Si Maring Irene. Alam niyo mo ba si Maring Irene, matagal na kayo magkasama yan. At ngayon ko lang po siya nakita nag-off comment. Kasi mga kaibigan namin, DDS. Magpo-post yan, hayop ka, BP Sara. Pero off comment. Kasi nga, kaibigan namin, DDS. Diba, Maring Irene? Sabi ni Barbara Serrano, Castro. Sabi ni Your Filipina Page, si Chitza Labit, Castro. Sabi ni Leonora, Castro. Sabi ni Kai Kelly, Castro. Ayan Sabi ni Ping, Castro. Sabi ni Florence, Castro. Sabi ni Florence, Castro. Sabi ni Artes, Castro. Yan salamat sa inyo. Sabi ni Kiko, Castro. Yan Castro tayo. gamit yung power because the bill is not yet with him. But Sabi ni once Alaga he accepts, 143. he gets it, he will sign it immediately. Ganun Of po ba? course. Huwag kayong mag-alala. Nag-usap na po kami ni Addictos Rex. Meron na po kaming ban na magkikidnap kay Yusek para idalhin siya sa Comelec. Walang palag to. Dadalhin namin sa Comelec yan at dadalhin namin siya sa Comelec para magkaroon ng candidacy niya doon. Huwag ng BP. Senator muna. Senator para alam nyo na gusto natin makita yung bangayan nila doon Di ba? Bangayan nila doon. Eto, puti, kahit ano mo to Kahit, di ba, yung mga pulis nga, sinugod na ito, mga senador pa kaya. Aray ko. Bakit naman hindi po niya ipipirmahan? Siya po yung nagnais po nito. Oh! Actually, yun din ang tanong namin pare-pareho last week because when we asked him, I asked him kung kailan ba niya balak. Ang sinasabi niya, it's a very complicated calculation and he is not going to rush into Ganda ni Yusek, pag nagagalit into lowering or nagagalit suspending na yan. excise taxes. Parang hindi ho yun nga po yung nakakapagtaka. Sinertify niya as urgent, but he is not in a hurry to exercise the powers. Okay, magkaiba po yun. Iba po yung pipirma niya agad dahil gusto niya po itong batas na to at iba po yung maaaring hindi niya agad ma-implement. Dahil tandaan po natin, nasa batas, doon sa ginawa po na bill, na kailangan na yung price ay mag-reach ng $80 per barrel sa loob ng 30 days. So as of the time na binanggit nyo yan, wala pa po kasing 30 days. So at the time, mahirapan po siya talagang i-implement. Pero pag yan, pumasok na po,
na naayos sa batas na 30 days, ay maaari na po itong magawa ng anumang Alam nyo, eto po kasi, nakikiusap kami sa mga gasolinahan. Huwag po tayong, alam nyo, napaka-sama po ng ibang gasoline station. Ayon po sa NBI, marami pong delivery. Kaso yung mga gasoline station po, sinasara nila para after 3 days, mataas na. Huwag po tayong ganon. Huwag po tayo, kahit kunin nyo po yung buong pera nyo, kapag bumagsak po ang Pilipinas, damay din kayo. Marami nga kayong pera, wala naman tayo dito. Huwag po tayong ganon mga gasoline station. Tandaan nyo na mamonitor kayo ng customs. Namamonitor kayo ng SEC. Namamonitor kayo ng DTI. At ang sabi nila, marami tayong stocks. Huwag niyong palabasin na wala tayong stocks. 'Di ba? Huwag kayong maging gaman. Ha? Huwag po tayong maging gaman. Ginagawa niyong alarma yung mga tao eh. 'Di ba? Inaalarma niyo eh. Magsasarado kayo tas after 5 days magbubukas kayo, mataas na. Alam po ng mga ng government officials kung ilan barrels po ang pumasok sa atin. Okay? Alam po ng mga government official, alam ng ating mga nasa ahensya kung ilang barrels ang pumasok sa atin. At kahit itago nyo yan, malalaman kayo, mapang-abuso po ang ibang gasoline station eh. Mapang-abuso kayo. Di ba? Yung iba nagwa 150, 125 na. Susmi naman, luma pa yung ano nyo. Luma pa yung gasolina nyo, yung pa rin nyo, yung pagkabili nyo, tinataasan nyo na. Ganun po yun, napakalala po ng mga iba nating mga kababayan dito. Ayan po check nyo po yung NBI. Nakita po na tayo, breaking the record, nagkaroon ng delivery ng gasolina. Mataas po ang delivery demand na pumasok sa atin na gasolina. Paano tayo mauubusan? Anong ginagawa nyo? Ginigipit nyo yung mga kababayan. Ha? Ginigipit nyo yung mga kababayan. Old stocks yan. Tinataasan nyo. Anong klase kayo? May puso ba kayo? Oh, may puso ba kayo? Ang gobyerno, nakikita kayo. Pag nahuli-huli kayo, walang kapatawaran yung ginagawa nyo. Diba? Tama si Allen at si George. Paano po mangyayari na araw-araw iba-iba ang presyo? Sige nga po, araw-araw ba may delivery kayo? Sige nga po, araw-araw po ba may delivery ang gasoline station nyo? Hindi naman, di ba? O, paanong araw-araw nagtataas kayo ng presyo? Dapat maintain ang presyo niyan. Ngayon, after 2 weeks, 1 week na ubos, doon na kayo magtaas. Hindi. Mapapansin nyo po, ibang gasoline station, walang yapo. Araw-araw po, iba-iba presyo nila. Bakit ganon? Aray ko. Oh. Dapat po, magtataas sila ng presyo pag naubusan sila ng stock. Hindi ang ginagawa po nila, una, 100. Kinabukasan po, 110 na sila. Kinabukasan, 115. Araw-araw ba kayo may delivery? Old stock yun eh. Oh, old stock yun. Yung pa rin yung stock nyo. Oh, ilang barrels yan nakalubog sa gasoline station nyo. Ilang barrels yan. Oh, hindi naman kayo araw-araw may delivery. Araw-araw kayo nagtataas. Kita nyo po, ginagago nyo po mga taong bayan natin. Tapos meron pa kayong kawawa naman kayo, nagsara na yung gasolina. Nagsasara kayo para kinabukasan, tataasan nyo. Pansinin nyo po, dito po sa may lugar ko, medyo okay kasi yung pagtaas nila weekly. Weekly po dito pagtaas. Nakikita ko weekly. Nasa 100 pesos naman lang kami ngayon. 100 pesos. Nagsimula po ito sa 80. Good. Yun talaga. Pero yung iba dyan, 115, 120. Aba, araw-araw. Diba? Grabe po eh. Grabe po ang ginagawa. Diba? O, yan po Ayan po si Yusek Claire Castro. Kakulango.